Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah sa pagpapatuloy ng Fatawa Ramadaniya ni Sheikh bin Baz rahimahullah. Sumunod na tanong, yukthirul kalam an du'ai khatam al-Quran bihadihi surah al-mawjuda haliyan wa huwa ad-du'a'u qabla ar-ruku'. Fama qawlu samahatikum fi dhalik. So meron daw iba't ibang mga sinasabi ang mga tao tungkol sa dua kapag natapos ang Quran, yung pagbasa ng Quran. Tuwing nang matatapos ang pagbasa ng Quran, nire-recite daw ang dua na ito sa ganitong anyo, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, at ito ay dua daw na nire-recite bago ang ruku. Actually, hindi ko alam itong sinasabi nila, hindi ko pa ito nakita. Kasi ang kunut, di ba, pagkatapos ng ruku. So meron daw nauuso sa mga tao na dua bago magruku, at ito daw ay dua para sa sino man o para sa pagkakatapos na mabasa ang Quran. So maaring nangyayari ito sa tarawih mismo. Bago natapos nila basahin yung buong Quran, yung imam magdudua bago magruku. Pero ito hindi ko talaga ito naobserbahan sa Saudi. So maaaring hindi ito pinapractice doon. Maaaring sa ibang bansa ito pinapractice. So ano daw ang pananaw ni Sheikh rahimahullah tungkol sa bagay na ito? Sabi niya, al-amru wasi'un sawa'un du'a qabla ruku' indama yakhtam al-Quran. Sawa'un da'a qabla ruku' indama yakhtam al-Quran. So meron daw, kumbaga, pagiging maluwag sa usapin na ito. Hindi masyadong mahigpit sa usapin na ito. Para sa sino man na magdudua bago ang ruku, para sa pagkakatapos nilang mabasa ang Quran, o da'a ba'da ruku, o pagkatapos ng ruku. Al-maksudu anna du'a mustahab ba'da al-khatam. Basta ang tinutukoy dito na ang dua ay mustahab tuwing nang matatapos ang tao sa pagbasa ng Quran. Dua o khatam al-Quran fa'alahu salaf. Ang dua sa pagkakatapos sa pagbasa ng Quran ay ginawa ito ng salaf. Wa huwa min syukrillahi ala hadhihi an-ni'ma wa yurja fihi al-qubul. At ito nga ay ang pagpapasalamat kay Allah sa biyaya na ito at paghahangad ng pagtanggap ni Allah sa pagkakatapos sa pagbasa ng Quran na ito. So hindi ko nga nakita sa Saudi yung dua bago magruku. Pero pagkatapos ng ruku, syempre kasama ng kunut, dun sinasama yung dua ng khatmul Quran. Pero sinabi ni Sheikh rahimahullah, walang problema bago magruku, pagkatapos magruku, inshallah. Pero nga doon sa Saudi Arabia naobserbahan ko, pagkatapos ng ruku, ito kasama ng kunut. Wal afdalu an yakuna ad-du'a'u ba'da al-Quran ba'da ma yafrugu min al-Qur'ani yad'u. Hada huwa al-afdal. So, kung ang dua na ito ay du'aul khatam, so mainam daw ito pagkatapos mismo na babasa ang buong Quran. Diba, pagkatapos niyang tarawih, di ba? Hindi, kung Ramadan, matapos nila ang pagbasa ng Quran, halimbawa sa tahajjud na. So pagkatapos sa Suratul Nas, magbabasa ng dua khatmul Quran. At ito raw ang pinakamainam. Pero kung gagawin ito pagkatapos ng ruku, wa amma ba'da ruku yakunu fil kunuti fil witri. Siyempre pagkatapos ng ruku, kung pagkatapos ng ruku ito gagawin,
So ito ay i-recite naman kasama ng kunut sa witr. So anong ibig sabihin dito? Ang ibig sabihin dito, kung magduduaan ng khatmul Quran na gagawin ito bago magruku, di sa pangwalong rakaah, halimbawa sa kalagayan natin, magdudua pagkatapos ng Suratun Nas, kung halimbawa sa pangwalong rakaah siya, natapos. Pero kung gagawin ito pagkatapos ng ruku, gagawin ito sa kunut sa witr. Either way, pareho namang pinahintulutan, inshallah. Pero yun nga, mainam na practice din yung gagawin ito kasama ng witr. Para isang lugar na lang ang dua at hindi malilito ang mga tao, inshallah. Anyway, sinabi nga dito ni Sheikh Rahimahullah, may pagluluwag sa bagay na ito, alhamdulillah. Sunod na tanong, su'alun takarrara kathiran wa huwa anna kathiran minan nasi rubbama aftara fi ramadanat adidatun iddatu ayyam la ya'lam adaduha fatakarrara su'aluhum bidalik. Marami raw mga tao ang nagtatanong na meron silang mga araw na hindi na pag-ayunuhan sa nakalipas at nakalimutan na nila kung ilang araw ba ang kanilang hindi na pag-ayunuhan. Lalong-lalo siyempre sa mga panahon na hindi naman sila matuwid. So hindi na nila maalala kung ilan ang kanilang utang. At tinatanong nila tungkol dito, ma hukmu hadal amal? Ano ang hatol sa gawain na ito? Siyempre pagpapalipas ng pag-aayuno sa Ramadan nang maaring wala pang ang dahilan. Wa kayfa yukdunahu? At paano nila pagbabayaran ang mga araw na ito na nagkapatong-patong na napakarami sa mga nakalipas na Ramadan. Sabi ni Sheikh Rahimahullah, alaman syakka an yataharra. Para sa sino man na nagdududa kung ilan ba talaga ang kanyang utang, siya ay yataharra. Magsikap siya na mahanap. Ilan ba talaga? I-calculate niya. Inshallah. Ngayon walang problema kung sakto ba yung kanyang calculation. Kulang man o sobra, walang problema. Idha syakka fil ayami yataharra wa ya'malu bil ahwat. Yun nga, kung nagdududa siya, kunin niya ang bilang na pinakaligtas o pinaka nakatitiyak siya na yun nga ang bilang ng kanyang mga utang na fasting. Idha syakka hiya thalathatun o arbaatun, ja'alaha arbaan. Na kung halimbawa nagdududa siya, utang ba niya 3 o 4? Di pag-ayunuhan niya yung 4. Di baling sobra, wag lang kulang. Syakka hiya arba'atu ayyam am khamsa? O khamsatu ayyam, ja'alaha khamsatun. Kung nagdududa siya, kung 4 ba o 5 araw ang utang niya, di gawin niyang 5 ang kanyang babayaran, inshallah, yahtatu lidinihi. Na siya ay nag-iingat sa pamagitan nito para sa kanyang relihiyon. Para sa kanyang relihiyon. So dito, di ba, applicable dito rin yung da'ama yaribo ka ila mala yaribo. Iwan mo ang nagbibigay sa iyo ng pagdududa tungo sa hindi sa iyo magbibigay ng pagdududa. Kasi nagdududa ka 4 ba o 5. Kung ginawa mo 5, di mas nakakatiyak ka na bayaran mo lahat. 4 man yung utang mo, sobra ka ng 1, walang problema. 5 talaga pala ang utang mo, 5 pinagayunuhan mo, di sakto lang. Paano yan? Kung 5 pala yung utang mo, tapos 4 lang pinagayunuhan mo, di may kulang kang 1. So ito ay ang kumbaga, pag-iingat para sa relihiyon, alhamdulillah. Ito yung konsepto nga ng pagkuha sa ahwat, sa pinakaligtas na pananaw sa anumang usapin, insyaallah. Sumunod, ma miqdarul it'ami an kulli yawmin liman kana alayhi kadaun. Wait amun
Wahal yajuzu ikrajuhu naqdan wa kam miqdaruhu naqdan. Gaano karaming pagkain ang ibibigay sa bawat araw na pagbabayaran? Siyempre, natalakay na natin ito nung nakaraan, di ba? Ang kada na may kasamang itam ay para doon sa mga araw na hindi agad-agad na bayaran. Inabutan pa ng susunod pa na Ramadan. So, gaano raw karami ang pagkain na ito, insyaAllah? At pwede ba itong bayaran na lang ng pera? Pera ang ibibigay doon sa miskin. At gaano naman karami ang pera na ito? Magkano ang pera na ito? Ang halaga ng pera na ito? Kung pinahintulutan nga na pera ang babayaran, insyaAllah. Sumagot si Sheikh rahimahullah, al-wajibu ikrajuha ta'aman. Ang wajib ay ibigay ito bilang pagkain. Kasi itam nga siya, itam, pagkain. Kaya katulad nga na sinasabi ko sa mga bagay na ito, kung ano ang pinaglaanan, yun ang pagkakagastusan. Kung ang pera para sa iftar, ipang iftar. Okay? Ipang iftar. Ngayon para makakasigurado tayo na ipang-iftar nga ng tao, halimbawa papamigay natin, di ba? Eh di pagkain yung ibigay natin, hindi pera. Hindi pera. Kasi maaring yung tao matutukso. Meron siyang ibang mga pangangailangan. Tapos hindi niya magagamit sa iftar yung pera, eh mas mainam pa rin na pagkain nga ang ibibigay, inshallah. Sa wajib, ang itam na ito, itam na kasama ng kada na hindi agad na isagawa. Wajib na ito ay bayaran sa anyo ng pagkain. Walau jama'ahu atahu al-fakir yakfi. Kung ito ay kanyang titipunin, ibibigay niya sa nag-iisang mahirap, pwede. Halimbawa, meron akong 5 araw na utang na fasting at may kasamang 5 araw din na itam, di ba? Ibibigay ko yun sa isang tao lang, pang 5 tao na pagkain, pwede. Pwede, inshallah. Idha kana alihi Ramadan kamilun, akharahu yukrijut ta'am lil miskin, walau miskinun wahidun. Kamsa ta'ashara sa'an, li syahri yu'tihi fakiran, o baytan fakiran, fihi salatatu arba'a labas. Kasi nga, kung halimbawa din naman, yung kanina, di ba, ibibigay sa isang tao lang, so pwede. O pwede rin namang mangyayari, na kung halimbawa, buong Ramadan yung kanyang utang. So, ibibigay niya yung buong Ramadan na yun, 30 na itam sa isang miskin, pwede. Kahit pa sa isang tao lang. O kaya, maaring mangyayari na ibibigay niya yung 25. Kamsa ta'ashar. 15 pala. 15 na na para sa isang buong buwan. Kasi gaano ba karami yung pagkain, yung itam, kalahating sa. So kung 30 days ang fasting, so 30 days times 0.5, 15. So 15 na sa, bibigay niya sa isang mahirap lang, pwede, o isang pamilya, pwede. Na kumbaga yung pamilya na ito ay tinataya na merong 3 o 4 katao, so pwede nang ibigay sa kanila ito, inshallah. Yajma'uha wa yu'tiha lil baytil fakir aw syaks al fakir. Samarin niya itong ibigay sa isang pamilya o sa isang tao na mahirap. Walau jama'aha jami'an kamsa ta'ashara sa'an mathalan alihi syahrun wa akharahu masamahu illa ba'da Ramadan akhar fa alihi al-qada. Kasi nga kung halimbawa
na ito nga ay ibibigay niya sa, actually ganun naman talaga, ibibigay ito pagkatapos ng Ramadan. Ibibigay ito pagkatapos ng Ramadan, inshallah. Kasi doon mo malalaman kung ilan ba talaga yung pag-aayuno sa taon na yon at saka mo lang siya ibibigay. Hindi obligado na ang itam na ito ay ipang-iftar ng tao. Kahit pang araw-araw niya ito na pagkain, walang problema. Hindi nga ito kondisyon na dapat pag-iftar lang ang tinatawag na itam. Hindi ito pang-iftar. Actually, magkahiwalay silang bagay. Magkahiwalay silang bagay. Ngayon nga, karugtong nito, walaw jama'ah jami'an, kamsata asyar saan, mathalan, alihi syahrun wakarahu masamahu illa ba'da Ramadan akhar fa alihil kada. So yun nga, ito yung tao na magbibigay ng itam, na yung hindi niya nabayaran agad yung kanyang fasting, inabutan pa siya ng susunod na Ramadan, at pagkatapos ng Ramadan, saka lang siya nagbayad ng utang na fasting nung nakalipas sa taon, so yun ang may kasamang itam. Kullu yawmin nisfu sa', at sa bawat araw ay kalahating sa'. So kung yung isang sa atin, mga 3 kilong bigas, so dito, ilang kilong bigas kada araw? Isa't kalahating kilong bigas. Times 30 days, 45 kilos. O ibigay mo na ng isang kaban, 50 kilos. Pwede na? Inshallah. Pwede na? Inshallah. Kaya nga yung Darul Ifta, nagbigay na rin sila ng ng presyo. Sinabi nila na ang fidya ay kumbaga nasa halaga ng mga 3,000 pesos more or less para sa isang buwan ng Ramadan, para sa sino man na hindi magagawa na mag-fasting. Para sino man na hindi niya magagawa na mag-fasting. Kasi gano'n naman yung magiging presyo din ng bigas. Kung halimbawa 60 pesos, yung magandang klase ng bigas, times 50, so 3,000. Ida karahu bigayri odorin syar'i. So yun nga, kung pinagpaliban niya ang kanyang pag-aayuno ng walang sapat na dahilan, yung Somo Ramadan, ya'ni wahakada, walau kana kabirus sin ajizan, ma yastati'us sawm, yut'iman kulli yawmin nisfu sa'. So gayon din nga, halimbawa, kung yung tao na matanda na hindi kaya mag-ayuno, so ito naman sa kanyang kalagayan actually ay fidya, pero ito ay kalahating sa pa rin. Ida jama'aha jami'an kamsata asyara sa'an wa ataha al-fakir fi awwal ash-shahri aw fi wasti ash-shahri aw fi akhir ash-shahri fala ba'as. So meron palang sinasabi din dito Sheikh bin Baz rahimahullah. So pwede rin pala, naibigay mo ito sa umpisa ng buwan. Ibig sabihin niya dito kasi yung Ramadan mismo umpisa ng buwan, gitna ng Ramadan o dulo ng Ramadan. Kasi technically, pwede mo namang ibayad na 30 days na ng tuluyan yung itam o yung fidya. Maging 29 days man ang fasting ngayon, 30 naman yung binayad mo, okay pa rin. Pasok pa rin, inshallah. Yung nga, ida jama'aha jami'an wa ataha fakiran wahidan wa ataha ahla baytihi al-fuqara. So pwede nga niya itong ibigay sa nag-iisang fakir, pang 30 days sa pagkain, o bibigay niya sa mahirap na pamilya. O yun nga, pwede rin naman sa iba pang anyo nito, mag-iimbita ka ng 30 katao, papakainin mo sila sabay-sabay, pwede din, inshallah. Sumunod na tanong, hal minas sunnah an yakulus saimu inda iftarihi, Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu, ma'anna hadha syai'un indal amma. Makikita ba sa sunnah na sasabihin ng nag-aayuno sa kanyang iftar, meron bang batayan sa sunnah
Nasasabihin ng nag-aayuno sa kanyang iftar, O Allah, para sa iyo ako ay nag-ayuno at sa pamagitan ng biyaya mo ay nag-i-iftar ako. Ito kasing dua na ito ay uso o kumbaga laganap sa mga tao. Sumagad si Sheikh rahimahullah, as-sunnatud du'a yad'u indal fitri as-saimu lahu da'watun mustajaba. Ang natutukoy sa sunnah, unang-una, ay kapag nagdua ang nag-aayuno habang siya ay nag-i-iftar, ang kanyang dua, inshallah, ay tutugunin ni Allah. So, ibig sabihin, kahit anong dua, pwede mong idua sa iftar. Wa amma Allahumma lakasumtu fala ba'sa bihi. Pero nga yung dua na Allahumma lakasumtu wa ala rizkika o birizkika aftartu, o tama, ala rizkika pala, wa ala rizkika aftartu fala ba'sa bihi. Wala ring problema. Walang problema, ibig niyang sabihin dito, bagaman maaring wala itong batayan sa sunnah, tama ang kahulugan ng dua na ito. At ang dua, as long as tama ang kahulugan at wala itong nilalaman na anumang ipinagbabawal, pwede mo itong idua, insyaallah. Al-hadithu fihi da'ifun. Daif ang pinagmulan ng hadith na ito. Lakinnahu kalamun sahih. So ito yung dapat maunawaan ng tao sa dua. Okay? Hindi nyo kailangan mag-memorize ng Arabic na dua para sa mga gusto nyong hilingin kay Allah. Hindi nyo kailangan alamin paano ba sasabihin sa Arabic. May nagpi-PM sa akin ganyan minsan eh. Paano ba sasabihin sa Arabic ang bagay na to? Gusto ko kasing idua kay Allah. Sinasabi ko, hindi mo kailangan niyang i-Arabic. Naiintindihan ni Allah ang puso mo, ang dila mo, ang sinasabi mo. Kahit anong gawin mo, Tagalog, Ilocano, English, o gawin mong ngongo, yung dua mo, maintindihan niya yun. Hindi ka ngongo, di ba? Gagawin mong ngongo. Naiintindihan pa rin ni Allah yun kasi nakikita niya yung puso mo. Nakikita niya yung puso mo, inshallah, walang problema. Ito yung dapat maintindihan ng tao sa dua. Na yun nga, as long as yung kalam ng dua ay sahih, ang dua ay tatanggapin ni Allah, inshallah, dahil ito ay tama. At tutugunin ni Allah paano man niyo gustong tugunin. Tutugunin niya ito as is, o tutugunin niya sa susunod pang panahon, o kahit sa kabilang buhay, o kaya ay dudulutin ni Allah na mawala sa iyo, iaadya ka niya mula sa isang masama na naitakda na para sa iyo sana. Pero dahil sa iyong dua ay ililigtas ka rito ni Allah. Kaya magdua, inshallah, lalong-lalo na ng mga tamang dua. Pero syempre, yung mga dua na galing sa sunnah, pwede rin. Mas okay kasi yun ay pagsasabuhin ng sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun nga, lakinnahu kalamun sahih. Ang pananalita nito ay tama. Al-kalamu ma'nahu sahih. Ang mga pananalita ng dua na ito ay tama. Allahumma lakasumtu ala rizkika aftartu. O Allah, para sa iyo ako ay nag-aayuno, ikhlas. Wa ala rizkika aftartu. Sa pamagitan ng biyaya mo ay nag-i-iftar ako, pasasalamat kay Allah. Iti tama pareho. Tama pareho. Na nga, Rabbi taqabbal minni innaka antas samiul alim. May magsasabi pa, O Allah, tanggapin mo ito mula sa akin, tunay na ikaw ang nakaririnig at nakaalam. Tama pa rin. Allahumma ya wasi'ul magfirah, igfirli. O Allah, ikaw na malawak ang pagpapatawad, patawarin mo ko. Tama ang kahulugan. Allahumma taqabbal minni. O Allah, tanggapin mo mula sa akin. Tama pa rin. Allahumma ajirni minan nar. O Allah, iligtas mo ko mula sa apoy. Tama. Allahumma adkhilni al-jannah. O Allah, ipasok mo ko sa paraiso. So, lahat ng ito ay tama. Wa ma ashbaha dhalika da'watun yad'u bima yassarallahu lahu indal iftar. Ay, hindi. Yad'u bima yusirrullahu lahu indal iftar. Tama. Yusirru o yasurru. Yasurrullahu lahu indal iftar. Ano bang mga dua pwede na dahil dito ay kalulugudan siya ni Allah, na matutuwa sa kanya si Allah dahil sa dua na ito sa kanyang iftar, pwede.
وفي نهار الصيام وفي ليل الصيام. So hindi lang sa iftar ang dua actually. Habang nag-aayuno ka sa araw, pwede magdua. Sa gabi ng Ramadan, pwede magdua. Yatahajjadu fi du'a laylan wa naharan. O yajtahidu fi du'a laylan wa naharan. Nagdudua siya sa araw at gabi, pwede. Walau kana du'a ma huwa mankulun walau ma jaa bihi al-hadith. Ito man ay dua na mankul nang galing sa mga hadith o nang galing sa salaf, pwede. O kung hindi galing sa hadith, wala ring problema. Fadu'a'u sa'im mashru'un. Ang dua ng nag-aayuno ay isinabatas na may hukom na nga rito, ito ay katanggap-tanggap o ibig sabihin tatanggapin ni Allah inshallah. Wa yurja qubulahu inda fitrihi. At tinahangad natin na tatanggapin dito ni Allah kung ito'y gagawin natin habang nag-i-iftar. Pero syempre yung dua, lilinawin ko lang, di ba? Inda fitrihi yung tinutukoy dito. Unahan ko yung kambal. Hindi yung habang umunguya ka, nagdudua ka, ha? O habang uminom ka juice, dudua ka. Hindi. Pwedeng bago pa man magadan, magdua ka. Ba? O bago ka sumubo ng pagkain, o pagkatapos mo kumain, o sa pagitan ng pagnguya mo, pagkain mo, pwede naman, inshallah. Pero yung umunguya ka, unahin mo yun. Hindi yung lugar ng dua, inshallah. Baka may pilosopo pa nga nag-i-iftar, nakasujud. Oh, bakit ka nakasujud, nag-i-iftar? Mas malapit kay Allah pag nakasujud Sarap sipain niya. Pag hindi makatuwiran yung pag-unawa ng tao sa relihiyon, di ba? Na nag-iiba ang relihiyon. Hinahangad na tutugunin nito ni Allah, inshallah. O fi hala siyamihi. So ganun din, inshallah, ay katanggap-tanggap ang lahat ng ito, inshallah. Basta tama ang dua. So tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.